Maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa episode natin ngayon, susuriin natin ang isa sa pinakakagiliw-giliw at misteryosong kwento sa Biblia, ang pagbabagong anyo ng dakilang Haring Nebukadnezar bilang isang hayop. Naisip mo na ba kung bakit ang isang makapangyarihang hari tulad ni Nebukadnezar ay bumaba sa antas ng gumagapang sa lupa, kumakain ng damo at namuhay ng ligaw? Anong matinding dahilan ang nagtulak sa Diyos upang ipataw ang ganitong parusa at ano ang kahulugan nito sa atin ngayon? Ang kwentong ito ay puno ng aral tungkol sa kayabangan, kapangyarihan at ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Huwag mong palalampasin ang kamangha-manghang pagbabago na naganap sa buhay ng hari. Ang naranasan ni Nebukadnezar ay may mahahalagang aral pa rin sa ating panahon. At ang mga matutuklasan natin ngayon ay maaaring magbago ng ating pananaw tungkol sa tagumpay, pagpapakumbaba at ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Bago tayo magsimula, pindutin ang like button kung nais mong matuto ng bagong kaalaman at huwag kalimutang mag-subscribe upang hindi mo mapalampas ang aming mga susunod na video tungkol sa malalalim na katotohanan sa Biblia. Manatili hanggang sa dulo upang malaman kung ano ang kahulugan ng karanasang ito ni Nebukadnezar para sa iyo at kung paano ito nauugnay sa ating pang-araw-araw na buhay kasama ang Diyos. Gusto rin naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba kung alin sa bahagi ng kwentong ito ang pinakatumimo sa iyo. Huwag ding mahiyang ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya na maaring ma-inspire sa mga aral ng Diyos. Simulan na natin at alamin kung bakit pinarusahan ng Diyos si Haring Nebukadnezar sa pamamagitan ng pagpapabago sa kanya bilang isang hayop. Ngunit bago natin pag-usapan ang kanyang kakaibang pagbabago, unawain muna natin kung sino siya at bakit mahalaga ang kanyang kwento. Si Haring Nebukadnezar II ay hindi isang ordinaryong pinuno. Siya ay isang makapangyarihan at impluwensyal na leader noong sinaunang panahon. Naghari siya mula 605 hanggang 562 BC at sa ilalim ng kanyang pamamahala, umabot sa rurok ng kalakasan ang kaharian ng Babylonia na naging isa sa pinakatanyag na imperyo sa kasaysayan. Ang Babylonia sa panahon ni Nebukadnezar ay kilala sa napakalaking kayamanan, malakas na hukbong sandatahan at kahangahangang mga estruktura. Kabilang dito ang bantog na Hanging Gardens of Babylon na itinuturing bilang isa sa 7 kababalaghan ng sinaunang mundo. Bagamat may debate sa kasaysayan kung tunay nga itong umiral, sumasalamin ito sa kasaganaan at kagandahan ng Babylonia noon. Pinalawak din ni Nebukadnezar ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng pananakop sa iba't ibang kalapit na bansa, kabilang ang Juda na tahanan ng bayan ng Diyos. Noong 586 na BK, pinamunuan niya ang matinding pagsalakay sa Jerusalem, sinira ang mga pader ng lungsod, sinunog ang templo at dinala ang mga Israelita sa pagkabihag. Ang trahedyang ito, nakilala bilang Babylonian Exile, ay isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Biblia dahil ito ay katuparan ng babala ng Diyos sa mga Israelita dahil sa kanilang pagsuway. Dahil sa kanyang malawak na pananakop at napakalaking ambag sa pagtatayo ng mga estruktura, si Nebukadnezar ay isa sa mga pinakatanyag na pinuno noon. Ngunit higit sa kanyang kapangyarihan, ang kanyang mga karanasan sa Diyos ng Israel kasama sina Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego ang nagbigay liwanag sa kanyang tunay na karakter sa Biblia. Bagamat si Nebukadnezar ay isang paganong hari na sumasamba sa maraming Diyos, malaki ang naging epekto sa kanyang buhay ng kanyang mga engkwentro sa tunay na Diyos ng Israel. Sa aklat ni Daniel, unang naranasan ni Nebukadnezar ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng nakakatakot na panaginip na hindi maipaliwanag ng kanyang mga tagapayo.
mga salamangkero, manghuhula at pantas. Ngunit si Daniel, isang batang bihag mula sa Israel, ang siyang nakapagbigay ng tamang kahulugan sa kanyang panaginip na ibinunyag sa kanya ng Diyos. Sa Daniel Kabanata 2, ipinaliwanag ni Daniel ang panaginip ni Nebukadnezar tungkol sa isang higanting rebulto na gawa sa iba't ibang materyales na sumisimbolo sa magkakaibang kaharian. Matapang na sinabi ni Daniel sa hari na ang kanyang kapangyarihan at tagumpay ay biyaya mula sa Diyos ng langit. Sa Daniel 2:37 hanggang 38 nakasulat, "Ikaw, O Hari, ay hari ng mga hari. Ibinigay sa iyo ng Diyos ng langit ang kaharian, kapangyarihan, kaluwalhatian at karangalan. Ipinailalim niya sa iyong kapangyarihan ang lahat ng tao, ang mga hayop sa parang, at ang mga ibon sa himpapawid. Ginawa kanyang pinuno ng lahat ng ito. Ikaw ang gintong ulo ng rebultong iyon." Ipinapakita ng siping ito na ang kapangyarihang hawak ni Nebukadnezar ay hindi dahil sa kanyang sariling kakayahan, kundi isang handog mula sa Diyos. Sa kabila ng kanyang paganong pinagmulan, ang pag-angat at malawak na pamamahala ni Nebukadnezar ay bahagi ng banal na plano ng Diyos. Inilagay siya ng Diyos sa makapangyarihang posisyong ito tulad ng kanyang pagkontrol sa pag-angat at pagbagsak ng lahat ng pinuno at bansa. Roma 13:1. Gayunpaman, tulad ng madalas mangyari sa malalaking kapangyarihan, kasunod nito ang matinding pagmamataas. Habang yumayabong ang kanyang imperyo at nagawa niya ang mahahalagang tagumpay, lumaki ang kanyang puso sa kayabangan. Sa halip na kilalanin ang Diyos bilang dahilan ng kanyang tagumpay, inangkin niya ang lahat ng papuri para sa kanyang sarili. Ito ang naging simula ng kanyang pagbagsak sa pagiging mapagmataas. Isang malinaw na halimbawa ng kayabangan ni Nebukadnezar ay nang magalit siya kay Shadrach, Meshach at Abednego dahil sa kanilang pagtangging sumamba sa ginintuang rebultong itinayo niya. Dahil sa kanilang pagsuway, galit na galit niyang iniutos na sunugin sila ng buhay sa naglalagablab na pugon. Ngunit sa kabila nito, iniligtas sila ng Diyos sa kamangha-manghang paraan. Gayunpaman, hindi pa rin lubusang naunawaan ni Nebukadnezar ang ganap na kapangyarihan ng Diyos. Bagaman kinilala niya ang Diyos bilang isang tagapagligtas, Daniel 3:2, 8:22, nanatili pa rin ang katigasan ng kanyang puso at ang kanyang kayabangan. Muling naranasan ni Nebukadnezar ang kapangyarihan ng Diyos sa isa pang mahiwagang at nakakagambalang panaginip na isinasaad sa Daniel Kabanata 4. Kahit na napakalakas niyang hari, ang panaginip na ito ay labis na gumulo sa kanyang isip. Sa isang pambihirang pagkakataon, hayagan niyang ibinahagi ang kanyang pangamba at humingi ng paliwanag mula sa kanyang mga tagapayo, mga pantas, astrologo at salamangkero ng kanyang kaharian. Ngunit tulad ng dati, kahit gaano kataas ang kanilang mga posisyon at kaalaman sa salamangka ng Babylonia, hindi nila maunawaan ang mensahe ng Diyos sa panaginip. Ipinapakita nito ang malaking kaibahan sa pagitan ng limitadong karunungan ng tao at ng walang hanggang karunungan ng Diyos, isang paulit-ulit na tema sa aklat ni Daniel. Pinatutunayan nito na ang tunay na kaalaman ay nagmumula lamang sa Diyos at hindi sa katalinuhan ng tao. Sa huli, si Daniel, na kilala rin bilang Belteshazzar sa Babylonia, ang tinawag upang bigyang kahulugan ng panaginip. Dahil sa kanyang pambihirang kakayahan na ipaliwanag ang mga panaginip na kaloob ng Diyos, nakuha ni Daniel ang tiwala ni Nebukadnezar. Pansinin na sinabi ng hari na nasa kanya ang espiritu ng mga banal na Diyos. Daniel 4:18. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin lubos na nauunawaan ni Nebukadnezar ang tunay na Diyos na siyang nagbibigay kay Daniel ng kanyang karunungan. Sa panaginip na isinasaad sa Daniel 4:10-12, inilahad ni Nebukadnezar,
Habang nakahiga ako sa aking kama, may nakita akong pangitain. May isang punong kahoy na nakatayo sa gitna ng mundo at ang taas nito ay umaabot sa kalangitan. Lumago ito at lumakas at ang tuktok nito ay nakikita mula sa lahat ng panig ng mundo. Ang mga dahon nito ay luntian at hitik ito sa bunga, nagbibigay ng pagkain sa lahat. Sa lilim nito, nagpapahinga ang mga hayop sa parang at sa mga sanga nito, nagpapugad ang mga ibon sa himpapawid. Ang punong ito ay nagpapakain at nagpapakalinga sa bawat nilalang. Ang pangitaying ito ng puno ay isang makapangyarihang simbolo. Ipinapakita nito ang kaharian ni Nebukadnezar na sumasalamin sa napakalawak at makapangyarihang imperyong Babilonya. Sa panahong iyon, ang Babilonya ay ang pinakamatibay at pinakamalakas na bansa sa mundo. Pinalawak nito ang teritoryo nito, nagkamal ng yaman at naging tahanan ng maraming tao mula sa iba't ibang lahi. Sa rurok ng kanyang paghahari, si Nebukadnezar ay nakilala bilang haligi ng lakas, kasaganaan at proteksyon para sa kanyang mga nasasakupan, tulad ng papel ng puno sa kanyang panaginip. Ang pangitain tungkol sa punong kahoy na nakikita mula sa bawat sulok ng mundo ay tamang paglalarawan kay Nebukadnezar na itinuring ang sarili bilang pinakamataas na pinuno ng kanyang panahon. Ang malawak na imperyong Babilonya ay sumasalamin sa kanyang pamamahala na puno ng kapangyarihan, kayamanan at kontrol. Ngunit ang sumunod na bahagi ng panaginip ay nagbabadya ng isang matinding pagbabago sa kanyang kapalaran. Sa Daniel 4:13-14, isinalaysay ni Nebukadnezar, "Habang ako'y nakahiga, nakita ko sa pangitain ang isang banal na mensahero mula sa langit na bumaba. Malakas niyang ipinahayag, putulin ang punong kahoy, putulin ang mga sanga nito, alisin ang mga dahon, ikalat ang bunga, hayaang magsitakas ang mga hayop at lumipad palayo ang mga ibon." Ang biglaang pagbabagong ito sa panaginip ay sumisimbolo sa nalalapit na pagbagsak ni Nebukadnezar, na noon ay nasa rurok ng kanyang tagumpay sa mundo. Ang utos na putulin ang puno at ikalat ang lahat ng nasa paligid nito ay isang malinaw na babala sa kaguluhan at pagkalugmok na tatama sa kanyang kaharian at kapangyarihan. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan ng ganap na pagkawasak. Sa Daniel 4:15 isinasaad, ngunit iwan ang tuod nito na may mga ugat nakatali ng bakal at tanso sa damuhan sa parang. Ang naiwan na tuod na nakapaloob sa metal ay nagpapahiwatig ng pag-asa para sa muling pagbangon. Ipinapakita nito na bagaman ipapababa ng Diyos si Nebukadnezar sa pinakamababang antas, hindi niya siya lubusang wawasakin. Sa halip, layunin ng Diyos na ibalik siya sa trono sa sandaling makilala at tanggapin niya ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Ang pagkakagapos ng tuod sa bakal at tanso ay sumisimbolo sa pagkakadena ng kayabangan ni Nebukadnezar, isang malinaw na paalala ng habag ng Diyos. Kahit sa gitna ng hatol, nananatili ang pagkakataon para sa pagtubos sa mga nagpapakumbaba. Habang ipinaliliwanag ni Daniel ang seryosong kahulugan ng panaginip kay Nebukadnezar, sinabi niya sa Daniel 4:24-25, "Ito ang kahulugan, mahal na hari, at ang hatol na ipinataw sa iyo ng kataas-taasang Diyos. Ititiwalag ka sa lipunan at mamumuhay kasama ng mga hayop sa parang. Kakain ka ng damo tulad ng mga baka at mababasa ng hamog ng langit. 7 panahon ang lilipas sa iyo hanggang sa matutunan mong ang kataas-taasan, ang siyang naghahari sa lahat ng kaharian sa lupa at ibinibigay niya ito sa sino mang kanyang nais." Walang duda na ang mga salitang ito ay ikinagulat ni Nebukadnezar. Ang pagkakakilanlan niya bilang ang punong kahoy ay nangangahulugan ng isang napipintong matinding pagbagsak, isang pagkawala ng kanyang katinuan at posisyon bilang hari.
Ayon sa hatol ng Diyos, si Nebukadnezar ay mawawalan ng katinuan, mawawalan ng korona, at mamumuhay na parang isang hayop, kumakain ng damo at nabubuhay sa ilalim ng bukas na kalangitan. Ang matinding pagbabagong ito ay may layuning ipaalam sa kanya ang isang napakahalagang aral, ang lubos na kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng pinuno at kaharian sa mundo. Ang salitang 7 panahon ay tumutukoy sa isang panahon ng 7 taon, kung kailan mararanasan ni Nebukadnezar ang matinding pagpapakumbaba, nabubuhay na parang isang hayop kaysa sa isang tao. Hindi ito isang basta-bastang kaparusahan. Ito ay isang maingat na itinakdang panahon upang dalhin ang pinakamakapangyarihang hari sa lupa sa ganap na pagpapakumbaba. Sa pamamagitan nito, ipinaalala ng Diyos na sa kabila ng lahat ng tagumpay ni Nebukadnezar, siya ay nananatiling nasa ilalim ng kalooban ng Mailalang. Sa talata 27, taimtim na hinimok ni Daniel si Nebukadnezar na sinasabi, "Kaya nga, mahal na hari, pakinggan mo ang aking payo. Iwanan mo ang iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at ang iyong mga kasamaan sa pamamagitan ng pagpapakita ng awa sa mga dukha. Baka sa gayon ay magpatuloy ang iyong kasaganaan." Dito, binibigyan ni Daniel ang hari ng 100 patungo sa pagtubos na nagpapahiwatig na kung tatalikuran ni Nebukadnezar ang kanyang kayabangan at kasamaan at kikilalanin ang katuwiran ng Diyos, maaaring maiwasan niya ang mabigat na kaparusahan. Ang panawagan ni Daniel ay sumasalamin sa puso ng Diyos mismo, na laging bukas sa pagsisisi at pagpapanumbalik, nagbibigay kay Nebukadnezar ng huling pagkakataon upang kusang loob na magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Sa kasamaang palad, habang umuusad ang kwento, naging malinaw na hindi pinansin ni Nebukadnezar ang babalang ito, na natili siyang alipin ng kanyang sariling kapalaluan at ang hinulaang hatol ng Diyos ay naganap sa takdang panahon. Sa kabila ng malinaw at matinding babala sa panaginip at sa interpretasyon ni Daniel, nanatili pa rin ang kayabangan sa puso ng hari. 1 buong taon ang lumipas matapos ang panaginip. Binigyan siya ng Diyos ng pagkakataong magpakumbaba at kilalanin ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Ngunit nagpatuloy siya sa pagluwalhati sa kanyang sariling mga tagumpay at kayamanan. Ang patuloy niyang pagpapahalaga sa sarili ay nagtakda ng daan para sa kanyang napipintong pagbagsak. 1 taon matapos ang babala na para bang nabawasan ang bigat ng paalala dahil sa paglipas ng panahon, si Nebukadnezar ay naglalakad sa ibabaw ng kanyang palasyo sa Babylonia. Ang kilos na ito ay may makasagisag na kahulugan. Tila sinusuri niya ang kanyang kaharian mula sa isang mataas na pananaw, isang salamin ng kanyang labis na pagtingin sa sarili na para bang siya ay makapangyarihan at hindi matitinag. Ang palasyo ay sagisag ng karangyaan, napapalibutan ng kagandahan ng hanging gardens at iba pang kahanga-hangang istruktura ng lungsod. Mula sa matayog na lugar na iyon, tuluyan siyang bumigay sa kanyang kayabangan at nagpahayag ng mga salitang naghayag ng tindi ng kanyang kapalaluan. Sa Daniel 4:30, ipinahayag ni Nebukadnezar, "Hindi ba ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo bilang isang tahanang maharlika sa pamamagitan ng aking dakilang kapangyarihan at para sa karangalan ng aking kamahalan?" Ang pahayag na ito ay ang sukdulang pagpapahayag ng kanyang pagmamalaki. Inangkin niya ang kaluwalhatian ng Babylonia, isang lungsod na itinuturing na pinakadakilang tagumpay ng sinaunang panahon. May napakalalaking pader na kayang takbuhin ng mga karwahe, isang sentro ng kalakalan, kultura at lakas militar at tahanan ng mga templo, palasyo at harding kilala bilang obra maestra ng arkitektura na parang siya lamang ang may kagagawan nito. Ipinakita nito kung gaano kalalim ang kanyang pagmamataas,
Iniisip na siya ang tanging dahilan ng yaman at kasaganaan ng kanyang imperyo. Ang ipinahayag ni Nebukadnezar mula sa tuktok ng palasyo ay isang matinding pagkakamali dahil tuluyan niyang binura sa kanyang isipan ang papel ng Diyos sa kanyang pag-angat sa trono. Tulad ng itinuro ni Daniel sa Daniel 2, ang kanyang kapangyarihan ay hindi bunga ng kanyang sariling kakayahan, kundi isang kaloob mula sa Diyos. Ngunit sa halip na kilalanin ang papel ng Diyos sa kanyang tagumpay, nagpadala si Nebukadnezar sa kanyang kayabangan. Iniisip na ang lahat ng kanyang narating ay bunga lamang ng kanyang sariling kakayahan at pagsisikap. Hindi niya naunawaan na ang kanyang pagiging hari ay bahagi lamang ng banal na plano at na ang tunay na pinuno ng lahat ng kaharian ay ang Diyos. Dahil sa labis niyang kapalaluan, agarang kumilos ang Diyos. Habang ang mga salita ni Nebukadnezar ay hindi pa ganap na natatapos, isang tinig mula sa langit ang pumunit sa kanyang pagmamataas. Sa Daniel 4:31 hanggang 32, sinabi ng tinig, "Habang ang mga salitang ito ay nasa iyong mga labi, isang pasya ang ipinatutupad. Haring Nebukadnezar, inalis na ang iyong kapangyarihang maharlika. Ititiwalag ka mula sa lipunan at ang iyong tirahan ay mapapasama sa mga hayop sa parang. Kakain ka ng damo tulad ng mga baka. 7 panahon ang lilipas sa iyo hanggang sa matutunan mong ang kataas-taasan ang naghahari sa lahat ng kaharian sa lupa at ibinibigay niya ito sa sinumang kanyang nais." Ang banal na paghuhukom ay nagdulot ng biglaan at kahiyahiyang pagbagsak ni Nebukadnezar. Ang haring kamakailan lamang ay nagbubunyi sa kanyang sariling kadakilaan ay agad na inalisan ng lahat ng kanyang pinahahalagahan. Ang kanyang trono, kayamanan at kapangyarihan, lahat ay nawala sa isang iglap bilang katarungan mula sa Diyos. Ngunit hindi lamang pagkawala ng trono ang kanyang dinanas. Pinarusahan din siya ng isang uri ng kabaliwan. Itiniwalag mula sa lipunan ng tao, namuhay siya na parang isang hayop, isang malinaw na larawan ng kanyang dating labis na kayabangan. Mula sa pagiging makapangyarihang pinuno ng isang malawak na imperyo, si Nebukadnezar ay bumagsak sa pinakamababang kalagayan, gumagapang sa lupa, kumakain ng damo tulad ng isang baka, at nawala ang kanyang kakayahang mag-isip bilang isang tao. Nabasa siya ng hamog ng langit, hinayaan sa matinding init ng araw at lamig ng gabi, at ang kanyang buhok ay lumagong tulad ng mga balahibo ng agila, habang ang kanyang mga kuko ay humaba na parang pangalmot ng ibon, ayon sa Daniel 4:33. Ang pagbabagong ito mula sa isang marangal na hari patungo sa isang nilalang na tila hayop ay isang matinding patunay ng kakayahan ng Diyos na pabagsakin ang mapagmataas. Ang matingkad na pagbabagong ito ay nagsisilbing babala kung gaano kaseryoso ang pagtingin ng Diyos sa pagmamataas ng tao. Ang kayabangan ay nagpapabulag sa atin sa soberanya ng Diyos, na nagtutulak sa atin upang angkinin ang mga tagumpay na dapat ay sa Kanya lamang ibinibigay. Kapag iniangat natin ang ating sarili at itinanggi ang papel ng Diyos sa ating mga nagawa, inilalagay natin ang ating sarili sa panganib ng pagbagsak. Tumagal ang paghihirap ni Nebukadnezar sa tinatayang 7 taon, ayon sa maraming iskolar. Sa panahong ito, ganap siyang nahiwalay sa lipunan, nalayo sa trono at sa kahariang minsang kanyang pinamunuan. Mahalaga ang mahabang panahong ito, sapat upang lubusang wasakin ang kanyang kayabangan at ipakita sa kanya na ang lahat ng bagay ay nakasalalay lamang sa Diyos. Dito lumilitaw ang isang mahalagang tanong: bakit pinarusahan ng Diyos si Nebukadnezar sa ganitong paraan? Ano ang dahilan ng ganito katinding parusa sa isang makapangyarihang pinuno?
Ang sagot ay nasa isang malalim na aral na nais iparating ng Diyos kay Nebukadnesar at sa buong sangkatauhan tungkol sa kanyang kapangyarihan at ang panganib ng kayabangan ng tao. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang isang hatol o pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Ito ay isang sinadyang paraan upang tuluyang mapagpakumbaba ang hari at dalhin siya sa pagsisisi. Si Nebukadnezar ay umabot sa rurok ng tagumpay sa makamundong aspeto, ngunit inangkin niya ang lahat ng ito bilang kanyang sariling nagawa. Naging sagisag siya ng kayabangan, isang kasalanang mahigpit na binabalaan ng kasulatan. Ang pinakamahalagang aral na dapat niyang matutunan ay ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos. Napakalawak ng imperyo ni Nebukadnesar at inakala niyang hindi matitinag ang kanyang kapangyarihan. Ginawa niyang isang kahangahangang lungsod ang Babylonia at inangkin ang lahat ng papuri para sa kagandahan at kaluwalhatian nito. Ngunit nakaligtaan niya ang napakahalagang katotohanan na ang lahat ng kaharian, pinuno at tagumpay ay nasa ilalim ng soberanya ng Diyos. Tulad ng sinasabi sa awit 24, ang lupa at ang lahat ng narito ay sa Panginoon, pati ang buong daigdig at ang lahat ng naninirahan dito. Ito ang nais ipaalam ng Diyos kay Nebukadnesar. Gaano man siya kalakas at kapangyarihan, siya pa rin ay nasa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos. Lahat ng pinuno, kilalaman o hindi, ay kumikilo sa ilalim ng kanyang pamamahala na ipahayag na noon pa ni Daniel sa panaginip ng hari na ang Diyos ang tunay na pinagmula ng kapangyarihan ni Nebukadnesar, ngunit binaliwala ito ng hari at pinili niyang purihin ang kanyang sarili. Ang kanyang pagbabagong anyo bilang isang hayop ay isang matinding paraan ng Diyos upang ipakita na ang lahat ng kanyang autoridad at karangalan ay ganap na nagmula sa Diyos. Sa isang iglap, kayang alisin ng Diyos ang lahat, pati na ang kanyang katinuan at dangal. Paulit-ulit na binabalaan tayo ng aklat ng Kawikaan tungkol sa panganib ng kayabangan. Sa Kawikaan 16:18, ipinapaalala, ang kapalaluan ay nauuna sa kapahamakan at ang mapagmataas na espiritu ay nauuna sa pagbagsak. Ang pagbagsak ni Nebukadnesar mula sa kanyang kapangyarihan ay isang direktang resulta ng kanyang pagmamataas. Itinataas niya ang kanyang sarili sa antas na inakala niyang wala siyang pananagutan kaninuman, maging sa Diyos. Gayunpaman, ang kanyang pagbagsak ay isang makapangyarihang paalala na walang sinuman, gaano man kalakas, ang ligtas sa paghuhukom ng Diyos. Pagkalipas ng 7 taon, isinalaysay sa Biblia na muling bumalik ang katinuan ni Nebukadnesar. Ngunit ito ay naganap lamang nang itiningala niya ang kanyang paningin sa langit. Sa Daniel 4:34-35, sinabi ni Nebukadnesar, pagkatapos ng panahong iyon, ako, si Nebukadnesar, ay tumingala sa langit at nanumbalik ang aking katinuan. Pinuri ko ang kataas-taasan, pinarangalan at niluwalhati ko siya na nabubuhay magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang hanggan at ang kanyang kaharian ay sa lahat ng salinlahi. Ang lahat ng tao sa lupa ay walang halaga sa kanyang harapan. Ginagawa niya ang kanyang kalooban sa hukbo ng langit at sa mga tao sa lupa. Walang makapipigil sa kanya o makapagtatanong ng ano ang iyong ginagawa. Ang pagbabagong ito ay nagpapakita ng isang malalim na pagbabago sa pananaw ni Nebukadnesar. Ang dating mapagmataas na hari na inangkin ang lahat ng kanyang tagumpay para sa kanyang sarili ay ngayon ay nagbibigay ng papuri at kaluwalhatian sa Diyos. Kinikilala na ang kanyang kaharian ay walang katapusan at ang kanyang kapangyarihan ay hindi matutumbasan. Natutunan ni Nebukadnesar na tanging ang Diyos lamang ang may kapangyarihang magtaas at magpababa ng mga pinuno. Napagtanto niya na ang lahat ng kanyang tinatangkilik, pati na ang kanyang pagkatao, ay mula sa Diyos.
Nang sa wakas ay tinanggap niya ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos, doon lamang naibalik ang kanyang katinuan at muling naibalik ang kanyang paghahari. Ang kwentong ito ay nagpapakita na ang habag at biyaya ng Diyos ay laging abot kamay, ngunit ito ay may kondisyon, ang pagpapakumbaba at ang pagkilala sa kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Ang kwento ni Nebuchadnezzar ay hindi lamang isang sinaunang kasaysayan, ito ay may panghabang buhay na mensahe na may kaugnayan pa rin sa ating panahon ngayon. Ang kayabangan ay nananatiling isang makapangyarihan at mapanganib na tukso na lumilitaw sa ating mga propesyon, tagumpay o material na kayamanan. Ang mensahe ay malinaw. Ang lahat ng ating tinatangkilik ay ipinagkaloob ng Diyos, at kung wala siya, tayo ay walang kabuluhan. Kung ating itataas ang ating sarili at kalilimutan ang ating pangangailangan sa Diyos, inilalagay natin ang ating sarili sa panganib ng pagbagsak. Ngunit may mabuting balita. Tulad ng nangyari kay Nebuchadnezzar, ang mga hakbang ng Diyos upang tayo ay mapagpakumbaba ay hindi upang wasakin tayo kundi upang iligtas tayo. Ipinapababa niya tayo upang tayo ay maitaas niya sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ang karanasan ni Nebuchadnezzar ay isang makapangyarihang paalala na ang tunay na kadakilaan ay matatagpuan sa pagpapakumbaba at pagkilala sa Diyos bilang may ganap na kontrol sa ating buhay. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa pagtalakay sa kwento ni Nebuchadnezzar. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyo, mangyaring pindutin ang like button at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga aral mula sa Biblia. Ibahagi ang iyong mga natutunan sa comment section at ipasa ang video na ito upang hikayatin ang iba sa karunungan ng salita ng Diyos. Pagpalain ka nawa ng Diyos at tandaan, ang daan patungo sa tunay na kadakilaan ay sa pamamagitan ng pagpapakumbaba sa harapan ng ating makapangyarihang Diyos.